If I am president, I would get rid of criminality, drugs, and corruption. Just give me 3 to 6 months and I will do it for you. I will deliver. Yan ang pangakong binitiwan ni Nong Piling tayo, lahat tayo'y nabudol. Ikaw rin ay nabudol. Degonyo, degonyo, degonyo. Piling tayo, lahat tayo'y nabudol. Ikaw rin ay nabudol. Degonyo, degonyo, degonyo. Ang kantang ito ay respect namin mga Marcos supporters doon sa 20 pesos na kanta Okay. ng kanilang Mamaya pinagawa. naman. At least Okay. kami, So, mga kaibigan, gumagawa kami ng respect. ang atin pong topic natin ngayon mga kaibigan ay eto. Pinamagatan po natin na kaya naman pala, description po natin, kaya naman pala walang pakialam si Sara Duterte, no? Kahit na nambubuli na ang China. Yan pala naman pala mga kaibigan, no? Kaya naman pala, kasi sabi ng isang leadership, wala naman daw West Philippine Sea. May bagong minamouthpiece ang mga leadership ngayon, mga kaibigan. Siguro ito ang pinapalabas ng China at ito siguro ang pinapa-relay sa mga Pilipino, no? Na wala naman daw West Philippine Sea. Ang meron lang daw, mga kaibigan, ay South China Sea at ang sabi pa dito, mga kaibigan, no? Wala daw West Philippine Sea, kundi South China Sea lang. Mga kaibigan, ang galing talaga ng mga leaderships, no? So, eto ngayon ang kanilang naratibo. Ang narrative nila na sila mga kaibigan ay pipick upin nila lahat yan. At wag ka mapapansin nyo mga kaibigan na magmula doon sa isa, magsusunod-sunod na yan. Yung kanilang narrative na wala naman daw talagang West Philippine Sea. Mga kaibigan, naniniwala ba kayo na walang West Philippine Sea? Ang sabi pa ng isa, pakita natin, tingnan natin kung meron ditong okay. Eto mga kaibigan, takpan ko muna yung aking mukha Takpan ko muna yung mukha ko. Ayan. Kilala niyo naman di ba si Jay Sonsa? Siya ay isang Didi Sheets na talaga namang pinagkakatiwalaan nila kasi journalist daw, magaling daw. Eto sabi niya, walang West Philippine Sea. Kaya walang nang aagaw nito. Ang pinag-aagawan ay ang South China Sea. Kita niyo mga kaibigan, di ba? Kanilang pinaparot ngayon nitong mga Didi Sheets. Pinaparot nila ang mga naratibo ng China. At ito ang gusto nilang ipaabot sa mga Filipino na walang West Philippine Sea. Para bang sinabi nila sa atin na wala kayong teritoryo. Wala kayong 200 nautical miles. Wala kayong exclusive economic zone na tinatawag. Wala yan. Dahil wala namang West Philippine Sea, kundi South China Sea lang. Kita niyo mga kaibigan, ang tindi ng tama ng mga Didi Sheets. Talagang makapili. Talagang grabe na mga kaibigan, solido na ang kanilang pagiging makapili. Kaya nga, ito ang masasabi ko meron pa ring mga tao, may mga Filipino pa rin na sumusuporta sa mga Didi Sheets kahit ganito ka-distorted ang kanilang utak. Gusto pa rin talaga nilang iboto si Sara Duterte na isang makapili at isang pro-China. Mga kaibigan, nakakatawa. Saan napunta ang utak ng mga Didi Sheets na to? No?
Sandali lang. Good evening, Ma'am. Araceli Macaratho. Good evening din po. And John Ruben Benavides. Evening, Ma'am. Good evening din po. So, mga kaibigan, no? Tingnan natin yung mga ng mga DD sheets, ha? Tingnan natin yung kanilang mga komento, mga DD sheets, mga kaibigan. So, yan ngayon ang narrative nila. Wala namang daw West Philippine Sea. So, ibig nilang ipaabot sa atin na wala naman daw tayong teritoryo. Wala naman daw West Philippine Sea. Yan ang gustong iparating ng China at pinaparot ngayon ng mga DD sheets, no? Sila yung mga mouthpiece ng China. Yan, sina Jay Sonsa at yung iba pa. Ang sabi pa nung isang DD sheet, kasi nga, pinost nga ni Jay Sonsa, wala naman daw West Philippine Sea. So, wala daw nang aagaw. Hindi daw nang aagaw ang China, mga kaibigan. Hindi daw nang aagaw ang China. Kasi gusto nilang iparating na sa kanila daw yun, sa China daw yun, hindi daw yun sa atin. Grabe mga kaibigan, no? Bakit pa sila naging Filipino? Kung ganito na sila mga kaibigan ay nagsaside sa China, no? So, ang sabi ng mga nag-comment no, ng mga DD sheet, sa pangalan South China Sea, hindi sa atin. Talo na tayo. Masakit sa ulo. See? Hindi daw atin. Kasi ang pangalan daw niyan ay South China Sea. Sabi naman ng isang DD sheet, China Sea lang po yan noon. Naging West Philippine Sea na lang dahil inutos ng Western Dilawan. Oh, 'di ba? Oh. Kasi yan yung pina-instill sa kanilang mind na wala pong West Philippine Sea. Wala pong teritoryo ang Pilipino. Wala po tayong sovereign rights. Yan ang instill sa utak nila ng kanilang poon na si Rodrigo Roa Duterte. Grabe, no? Kaya pala, kahit anong gawin ng mga inchik, hindi umaalma si Sara Duterte. Dahil ang tingin naman pala nila mga kaibigan ay walang West Philippine Sea. Ang tingin naman pala ng mga Dutertes na to ay wala tayong teritoryo, wala tayong sovereign rights dahil wala naman daw palang West Philippine Sea. Grabe mga kaibigan ang kanilang utak, no? Okay, ano pang sabi dito ng isang DD sheet? Okay. Ang sabi pa ng isang DD sheet, I agree. Tatay Duterte explained this already sa gikan sa masa para sa masa. Tingnan mo mga kaibigan, distorted na talaga ang utak ng mga DD sheets. Dahil sa sinasabi ni Digong ay naniniwala agad sila. Hindi sila nagre-research mga kaibigan. No? So naniniwala talaga ang mga DD sheets na to na walang West Philippine Sea, na wala tayong teritoryo, walang nang aagaw dahil sa kanila daw, sa China daw yun, hindi daw yun sa atin. Mga kaibigan, nakakalungkot isipin na merong ganitong mga Pilipino na talaga namang pinaparot nila ang naratibo ng China at sila ay kumakampi sa China. Grabe mga kaibigan, no? So, ang sabi pa dito nung isa pang DD sheet, ewan ba, ba't ang daming gustong labanan ang China? Kala mo naman may resources ang Pilipinas. Pag nagkagera, simpleng ROTC nga lang, daming umaalma. Kita mo? So, bakit daw ba gustong labanan ang China, no? Pag nagkagera daw, wala naman daw tayong ilalaban. So, mga naratibo ni Digonyo na nai-instill niya, nailagay niya sa utak ng mga DD sheets. Grabe mga kaibigan, no? Makapili na makapili talaga. Yung isa pa na DD sheet, ang sabi niya, may karapatan pala ang China manghimasok. Kasi, correct, South China Sea. So, sa kanila yon. Grabe mga kaibigan, no? So, nakita nyo na kung gaano mga kaibigan yung ginawa ni Digonyo.
na pagbi-brainwash at pagtitwist, mga kaibigan, ng kaisipan nitong mga DD sheets. Mga guys, malinaw sa ating konstitusyon na ang nakalagay doon, mga kaibigan, alam nyo ba na meron tayong mapa na isa sa pinakamatandang mapa sa buong mundo? Na yung mapa na yun, mga kaibigan, nakadrawing na doon. Yan yung West Philippine Sea, yung mga pinag-aagawan ng mga teritoryo. Pero ang China, lately lang sila gumawa. Mga kaibigan, makinig kayo doon sa mga interview kay Justice Carpio, kasi siya, mga kaibigan, ay eksperto nito. At yung sinasabi ni Nasas, mga kaibigan, walang-wala yan sila. Kapag ang nagpapaliwanag nito si Justice Carpio, talagang malinaw na malinaw, mga kaibigan. So, nakakalungkot isipin dahil eto, meron tayong mga kapwa Pilipino na pinaparot yung sinasabi ng China, at ang sinasabi nila ngayon, tayo ang nang-aagaw. Bakit daw ba ganito yung gobyerno natin ngayon? Wala naman daw tayong teritoryo. Parang sinasabi nila na ibigay na lang natin yan kasi hindi naman yan atin. Bakit nyo ba pinaglalaban ang hindi naman atin? Ganon ang lumalabas ngayon, mga kaibigan. Sobrang napaka walang hiya ng mga DD sheets na to. Dali, inom na ako. Inom lang ako. Sabi pa ng isang DD sheet na nag-comment, daming ipokrito dito. Daming ipokrito dito sa Pilipinas. Inaagaw daw ng China ang teritoryo ng Pilipinas. Kayo nga, lalo na malapit sa kalsada, sakupin niyo pa nga yung daanan ng tao at yung iba, yung muhon, atras pa para masakop yung lupa ng iba. So, mga kaibigan, parang pinapalabas nila na tayo ang nangaagaw, mga kaibigan, no? Sa pangalan pa nga lang daw, mga kaibigan, South China Sea, hindi yan sa atin. No? So, kita nyo, mga kaibigan, grabe. Ganito ka-distorted ang utak ng mga didishit, mga kaibigan. Na malinaw na nilagay sa ating constitution kung ano yung ating mga teritoryo at nakalagay din sa mapa. Mga kaibigan, kahit sa UNCLOS, yung tinatawag, no, yung UN Convention, Law of the Sea, nakalagay yan, mga kaibigan, na magbibilang ka, no, galing sa iyong dalampasigan, mga kaibigan, magbibilang ka 200 nautical miles. Sa inyo yan, i-easy nyo yan. At yung pinoproteksyonan natin, na inaangkin natin, na sinasabi natin na atin, under yun ng ating 200 nautical miles. Under yun ng EEC na sinusuportahan, mga kaibigan, ng UNCLOS, United Nations. Mga kaibigan, the law of the sea. So, tayo dito, ang talagang malinaw pa sa sikat ng araw na tayo ang may karapatan doon sa inaagaw na yan ng China. Pero eto, meron tayong kapwa Pilipino na mga DD sheets na sinasabi na wala naman daw West Philippine Sea. Na sinasabi nila na hindi naman daw atin yan kasi sa China daw yan. Eto na ngayon, mga kaibigan, ang pinaparot nila. Kung dati, medyo lang sila, medyo tanggol-tanggol lang sila ng konti. Ngayon, grabe na. Talagang tahasan nila na sinasabi na hindi atin ang West Philippine Sea. Ang China raw ang may karapatan dito kasi sa kanila daw ito. Grabe, mga kaibigan. Ang utak ng mga DD sheets. Sobrang napakabugok. Mga makapili. Grabe, mga kaibigan. No? So,
Sobra talaga. Ano pa? Ang sabi pa ng isang DD sheet, no? Yun nga, may karapatan pala ang China manghimasok kasi correct, South China Sea, so kanila yun. Sa kanila daw yun. Sa China daw yun. Ganyan sila kabobo. Ganyan kabobo ang mga DD sheets. Mga kaibigan, ganyan sila kabugok. Sabi ko nga sa inyo, di ba? Mas matalino pa ang mga pinklawan. Pero ang mga DD sheets, napakabugok. Kita nyo, ito na ang naratibo nila ngayon, mga kaibigan. Hindi daw atin. Yan, sa China daw yan. Wala naman daw West Philippine Sea. Kita nyo mga kaibigan kung gaano sila makapili, kung gaano sila katanga at kabugok. Nakita nyo? Di ba? Ano pa? Ano pang sabi nung yung isang DD sheet? Magkakagulo na, hindi pa rin mag-gets ng karamihan na ito. Tayo lang ang nag-imbento ng West Philippine Sea. Kita niyo mga guys, ang bububo ng mga DD sheets, sobrang bobo. Tayo lang daw ang nag-imbento ng West Philippine Sea. Mga kaibigan, alam niyo ba yung inaangkin natin na teritoryo na sovereign right sa West Philippine Sea? Napakalayo sa China. Napakalapit sa atin. Sa China, ang layo. Paano mo sasabihin, kung hindi ba naman tanga ang mga DD sheets na to, paano nila sasabihin na sa China yun? Magbilangin nga nila, ang layo. Mula doon sa inaangkin natin na teritoryo, hanggang China, ang layo sa China, pero sa atin ang lapit. 200 lang mga kaibigan. 200 nautical miles. Pero sa China, nasa 600. Ganon kalayo. Paano sasabihin ito mga, ay naku, ang bubugok talaga ng mga DD sheet. Naku, sobra bugok talaga. Iniwan nila ang kanilang mga utak sa closet. Kung ano ang sabihin ng kanilang tatay na adik, mga kaibigan, no? Kahit anong sabihin ng kanilang tatay, okay lang sa kanila. At ina-absorb nila yon mga kaibigan. Wala silang pakialam. Hindi sila marunong mag-weigh ng tama o mali. Hindi sila ganun mga kaibigan. Basta kung ano lang ang i-feed sa kanila ng kanilang tatay, ay kanilang tinatanggap. Blind followers. Parang yung mga nabudol ni Kibuloy. No wonder, mga kaibigan, pinagtatanggol nila si Kibuloy kasi sila yung mga tao na backward mag-isip. Sila yung mga tao na parang nasa medieval time, medieval era, Stone Age, parang mga uncivilized people na hindi marunong mag-isip kung ano ang tama at kung ano ang mali. Grabe mga kaibigan, ang kapal ng mukha ng mga DD sheets na to. Grabe, no? So hindi daw atin ang West Philippine Sea. Tayo lang daw ang nag-imbento nun. Grabe mga kaibigan, eto na ang pinaparot nila ngayon mga kaibigan, eto na. So mga guys, wag tayong papayag na ganito ang pinapakalat nila mga guys. Labanan natin itong disinformation na to dahil eto ang gustong i-instill ng China sa mind ng buong mundo na tayo ang nangaagaw, na tayo ang nag-iimbento, na kesyo sa kanila daw yan, South China Sea daw yan. Grabe mga kaibigan, no? Ano pa? Ang sabi pa ng isang DD sheet mga kaibigan, no? Ang sabi pa dito, nagrereklamo ang mga Pilipino na inaagaw ang teritoryo daw ng Pilipinas. Bakit hindi nyo utusan ang mga nasa gobyerno na magpatayo ng struktura doon sa inyong nasasakupan para naman masabi na sa inyo yun talaga, no? So yan naman, ginagawa na yan, no? Ginagawa na talaga yan. Pero eto nga, merong mga makapili, no?
may mga kapag nagdadala ng mga construction materials, kapag tayo ay nagko-construct, ayan, may mga ginagawa ang China, no? At talagang sila ay ayaw nila yan. Eh, yun naman pala mga kaibigan, meron naman pala talaga tayong 36 na Chinese sa auxiliary team ng Philippine Coast Guard. 36 auxiliary team ng Philippine Coast Guard na pinapaniwalaan mga kaibigan na sa panahon ito ni Digong. Panahon ni Digong mga kaibigan. Pero ngayon inalis na sila kasi nabuko na eh. Nabuko na at inalis na sila dyan. No? So kita natin, binenta tayo mga kaibigan. Binenta tayo ng past administration. At ano pa? Sabi pa nung isa mga kaibigan, no? Ito, meron ditong mga nag-comment na may nag-comment dito na, okay, bahala kayo, basta ako. Mayroong west, east, south, west, east, north, and south sea ang Pilipinas. Kasi mga kaibigan, alam mo, ganito kasi yan eh. Noon mga kaibigan, hindi naman yan South China Sea. Ang tawag lang talaga dyan, tama yung sinabi niya na South Sea. Merong South Sea, merong West. Hindi talaga yan South China Sea. Ang nagpangalan na lang niya mga kaibigan, ang nag-imbento niyan ay ang China. Hindi naman talaga yan South China Sea. South Sea lang ang tawag dyan, mga kaibigan. Pero yun nga, sila lang talaga ang naglagay dyan at ang nagtawag na South China Sea. Pero ang totoo, hindi naman talaga yan South China Sea. No? And then, ito naman. Ito, maganda-ganda to. Basta wag na tayo bubunton sa mga tuta ng China at i-unfollow na rin ang mga maka-China na vlogger. Yan, okay. Maganda to, ang komento niya, no? Hindi yan DD Sheets. Tapos, eto naman, merong isa, buong mundo, tawag dyan ay South China Sea. Sino ang nasa katuwiran? Tayo, meron din Philippine Sea. Ang tawag, meron din Japan Sea. Meron pa mga China Sea. Can you see? Kalokohan yan. Eto namang isa, ang sabi niya, yun pong 200 nautical miles from baseline ng Pilipinas. South China Sea pa din po ba yun? Yan. So, ganito kasi yan, no? Nakalagay po kasi yan sa UN, no? Sa UN UNCLOS na tinatawag, no? United Nations, the Law of the Sea, no? Na mula sa baseline ng inyong tinatawag na dalampasigan, no, yung shore, no, ng inyong bansa, 200 nautical miles na tinatawag. Kesyo tinatawag ng China yan na South China Sea. Kesyo anong tawag nila dyan? Kesyo India Sea or whatsoever, China Sea or whatsoever. Basta within our 200, mga kaibigan, nautical miles, atin yan. Yan ang nakalagay sa UNCLOS. Wala nang pakialam kung anong itawag nila dyan. Basta pag 200 nautical miles, atin yan. Wala na silang pakialam dyan. Yan. So, yan yun mga kaibigan, no? So, eto, nakakalungkot kasi eto nga ang pinapakalat ngayon na naratibo ng China. At mga kaibigan, alam naman natin, mga paid ito. Eto yung mga bayaran, mga kaibigan, no? May nabasa ako, may 3 vloggers, may time slot, SMNI, start April 2 daw. Mga bayaran. Yan yung mga bayaran na sinasabi ni yung anak ni Enrile, si Katrina Enrile. Yan yung sinasabi niya, mga kaibigan, na eto mga paid trolls yung mga yan. Binabayaran yung mga yan, mga kaibigan. Ang laki ng bayad dyan ng China para iparot yung kanilang naratibo na wala daw West Philippine Sea. Wala daw tayong teritoryo, mga kaibigan. Kanila daw yan. So, ibig sabihin, mga kaibigan,
Binabaliwala nila yung 200 nautical miles, yung iisi natin. Wala daw tayo. Tinanggalan tayo ng ng China, tinanggalan tayo ng karapatan sa ating exclusive economic zone. At eto ang nakakalungkot isipin dahil meron tayong past president na ganun din ang kanyang pag-iisip, ang kanyang utak. Nawala daw yan, mga kaibigan. Pero malinaw na malinaw sa ating constitution na talagang atin yan. Na, within our exclusive economic zone, mga kaibigan. Alam nyo sa panahon, kailan lang naman sila pumunta dyan? Guys, sa panahon ni President Marcos Sr., wala namang nawala sa atin eh. Sa panahon ni President Marcos Sr., di ba alam niyo naman kung kailan nag-umpisa na may nawala sa atin? 1986. Nung nawala na si President Marcos, dyan unang-una 1986. Pangalawa, 2013, and then sumunod na kay Duterte. Tapos ngayon sa ating pangulo, sinasabi ng pangulo natin, hindi pwede 'yan. Hindi ako papayag na meron pang maagaw ang China. Kasi 'di ba, grabe na yung ginawa nila sa ating sa West Philippine Sea, 'di ba? Grabe na yung ginawa nila, mga guys. Talagang nagtayo na sila doon ng mga military bases. 'Di ba? So, eto, meron tayo ngayong pangulo na tinatama niya ang lahat at talagang ina-assert niya yung ating karapatan dyan sa West Philippine Sea. Pero meron tayo ngayong mga past president at mga Dutertes na mga makapili at kanilang mga vloggers at kanilang mga supporters na iisa ang kanilang kumpas at sinasabi nila na wala daw West Philippine Sea, na nangaagaw lang daw tayo, na nag-iimbento lang daw tayo, wala naman daw West Philippine Sea. Grabe, mga kaibigan. Sobra sila, mga kaibigan. Grabe. Ano sabi ni Ernesto Andaya Amboy? Lapit na eleksyon, kanya-kanyang siraan. Hindi rito issue ang eleksyon. Ernesto Andaya Amboy, hindi eleksyon ang issue dito. Ang issue dito, yung ating EEZ. Marunong ka ba mag-isip? Yung ating exclusive economic zone na inaagaw ng China. Alam mo, dilawan ka man o green ka man o whatsoever, dapat concerned ka dito. Hindi issue dito ang mga eleksyon, ang mga politika. Ang issue dito, yung ating karapatan sa West Philippine Sea. Yung karapatan natin, pati yung ating mga next generation maapektuhan. Napaka mo naman, ang babaw mo mag-isip. Eleksyon kaagad na naninira dahil eleksyon. Hindi yan. Ang issue dito, yung West Philippine Sea, na pinamimigay lang ng mga Dutertes, na akala mo sila ang may-ari sa Pilipinas. Grabe, mga kaibigan, ang mga Dutertes, pinapamigay lang nila ang West Philippine Sea. Sobra, mga kaibigan. Tingnan pa natin yung mga komentaryo dito. Grabe, mga kaibigan, talaga. Ito pa. Ito. Naratibo to ni Digong, di ba? Ito yung pinapanakot ni Digong. Sabi niya, sabi nung commenter, ang daming matalino at matapang. Question ko ito lang. Kaya bang lumaban ng Pilipinas sa China? Sinong bansa ang papanig ng tapat para sa Pilipinas kapag sinabi ng China, lusob? Eto ang naratibo ni Digong, no? Naratibo ng isang duwag. Diba, mga kaibigan? Eto mga to, walang karapatan itong maging Pilipino. Wala silang karapatan, guys, na maging Pilipino.
mga bahag ang mga buntot, mga duwag. No? Sabi pa niya, sinong bansa, lahat ng matalino at matapang, isama na lahat ng politiko, ibubuwis kaya nila ang buhay nila para lumaban sa China? Nagtatanong lang po. Grabe mga kaibigan, no? O, Tatay Digong na Tatay Digong, no? Tatay Digonyo, mga kaibigan, no? Eto naratibo ng mga Digonyo eh. Eto. At pinipick up naman ng mga DD sheets. Diba sabi ko nga sa inyo mga kaibigan, ang China, duwag yan. Hindi yan makikigera sa atin. Dahil kung ang China makikigera talaga sa atin at kung matapang talaga yan, noon pa tayo niyan, ginamitan ng baril. Kaso hindi nila magawa-gawa. Kasi nga, mga kaibigan, hindi nila kakayanin na makipaglaban, makipaggera sa Pilipinas. At yan, hindi yan sinasabi ni Digong. Iba ang sinasabi ni Digong, mga kaibigan. Tinatakot niya yung mga DD sheets at yung mga DD sheets naman, natatakot naman sila. Pero ang totoo mga kaibigan, ang China, hindi yan makikipaggera sa Pilipinas as of now. Ikita mo nga yung Taiwan, di ba? Yung Taiwan, talagang inaako nila kanila. Pero bakit hindi nila magera-gera? Kasi mga kaibigan, ang China aiming to be a number one economy and number one in military. Pero hindi pa nila nakukuha yun eh. Kapag ginawa nila ngayon makigera ngayon, wala na. Babagsak sila mga kaibigan. Babagsak sila at hindi na nila makakamit yung kanilang aim na maging number one economy at maging number one in military. Kaya hindi nila gagawin yan ngayon. Ang alam lang nila ngayon, mambuli. Kaso, nagkaroon tayo ng pangulo na hindi nagpapabuli at isang pangulo na matalino. Alam niya ang taktika ng China ngayon ay pambubuli lang at hindi talaga panggigera. Mga kaibigan, mga nanonood sa akin, hindi tayo ngayon gigirahin ng China. Hindi tayo gigirahin, maniwala kayo sa akin, 101%. Hindi tayo gigirahin ng China. Ang gagawin lang ng China ay talagang ipakita, sindakin tayo, na nagigirahin tayo, pero hindi nila yan kakayanin. Mga kaibigan, tandaan nyo yan. Huwag kayong maniwala sa mga DD sheets na, ay, naku, gigirahin tayo ng China. Huwag. Hindi totoo yan mga kaibigan. Hindi kaya ng China na girahin tayo ngayon. Dahil once na ginera nila tayo, tapos na ang maliligaya nilang araw. Tapos na ang kanilang ambisyon na maging number one economy at maging number one in military forces. Magpapalakas pa yan sila mga kaibigan. Pag dumating na yung panahon na number one na sila, doon yan sila mananakop. Doon yan sila tuluyan na talagang gagamit ng dahas. Pero as of now, hindi nila kakayanin na gumamit ng dahas, mga kaibigan. Dahil ang totoo, mas number one pa rin sa kanila ang US. Tapos may mga kaalyado pa ang US. Meron silang mga agreement, mga kaibigan, na kapag merong isa sa kanila ay sinaling, lahat yan, makikigera. Diba? Yun yung mga kaibigan, kaya takot siya mga yan. Tapos, kaalyado natin lahat. Meron tayong Japan, meron tayong South Korea, meron pa tayong Australia, meron tayong Germany, Czech Republic, may Amerika pa tayo. Yung NATO tutulong din sa atin. At iba-iba pang lugar, iba-iba pang bansa sa buong mundo. Kaya mga kaibigan, hindi tayo gigirahin ng China. Huwag kayong maniniwala dyan sa mga sinasabi ng mga DD sheets. Dahil ang gusto lang talaga nila mga kaibigan ay sindakin tayo. Yan. Ba? Kaso mga kaibigan kasi ang mga DD sheets, madali silang mauto. Madali silang mauto. Kung anong sabihin ng tatay nila, yun lang. Kita niyo, mga kaibigan, no? South China Sea naman daw talaga yon, sabi nung DD sheet, Ginawa lang daw as Philippine Sea ng Dilawan. Kita niyo, mga kaibigan, di ba? Ganyan sila. Ang sabi naman ng isa,
Real talk lang, totoo naman eh. After 35 years, saka ko nalaman na may West Philippine Sea. Tinuturo mula grade 1 hanggang college, South China Sea lang. Di ko narinig sa school noon ang West Philippine Sea. Aminin nyo rin. Kita nyo mga kaibigan? Kita nyo? Ganyan ang nila ngayon, naratibo. Na wala naman daw West Philippine Sea. Diba? Pero sabi ko nga mga kaibigan, kailan lang naman na naging tinawag yan na South China Sea bilang pag-aangkin ng China. Pero ang tawag talaga dyan ay South Sea. Diba? Grabe mga kaibigan, yung ginawa ni Digonio, no? Grabe ang ginawa ni Digonio na pang-brainwash sa mga DD sheets, no? And then sabi pa nung isa, ewan, ba't ang daming gustong labanan ang China? Kala mo naman may mga resources. Digonio style, di ba? Yan. Kaya sabi naman ng isa, I agree. Tatay Duterte, na-explain na yan sa gikan sa masa para sa masa. Di ba? Sabi ko sa inyo eh. So yan ang naratibo nila. Wala daw West Philippine Sea. Wala daw tayong teritoryo. Tayo daw ang nangagaw. Paano mo naman masasabi yan? Ang UN mismo, di ba? Ang nag-award sa atin, yung arbitral ruling. Kasi nga, ayon sa UNCLOS, ang lahat ng mga karagatan, no? Mula sa baseline, 200 nautical miles, yan ay under ng inyong EEZ or Exclusive Economic Zone. Yan ang batas sa UNCLOS. At yan ang ating tinutupad. Pero sinasabi ng mga DD sheets, wala naman daw. No? So mga kaibigan, no? Ano pa? Ang sabi naman ng isa, okay. Naku, sa China naman talaga yan. Inuuto lang yung iba dyan ng Amerika na habulin yan. Gusto nilang girahin ang China sa pamagitan ng Pilipinas. Sige, para walang gulo, tubusin ng Pilipinas yan kung talagang sa atin yan. Natural, bayaran natin ang gusali, itinayo nila. Naratibo ng mga Dutertes. No wonder, kaya naman pala hindi kumikibo si Sara Duterte kapag inaatake ang ating mga Philippine Coast Guard. Kasi mga kaibigan, para sa kanila, wala naman palang West Philippine Sea. At para sa kanila, wala naman pala tayong Exclusive Economic Zone na tinatawag. Mga kaibigan, ito ay isang ebidensya ng pagiging traidor. Traidor sa bayan. Ang mga Dutertes ay mga traidor sa bayan. Kita niyo mga kaibigan? Kaya nga sinasabi ko sa inyo, nakakatakot na magkaroon muli ng isang Duterte na Pangulo dahil tuluyan ang mawawala ang ating mga teritoryo dahil ipamimigay lang nila. Ang kakapal ng mukha, no? Hindi sa kanila. Sa Pilipinas yun, mga kaibigan. Pero eto sila, ipinamimigay nila ang kakapal ng mga mukha. Mga kaibigan, grabing kapal ng mukha ng mga Dutertes. Sabi pa nung isa, ito tama itong isa. Tingnan mo sa mapa, ang layo ng China sa atin at ang ibang bansa. Tama siya mga kaibigan.
Malayo ang China doon sa kanilang sinasabi na kanila daw na teritoryo. Ang layo nila, nasa 600. Tayo 200 lang. 200 nautical miles. Napakalapit natin. Abu Tanaw nga eh. Yung pinag-aagawan ng teritoryo, Abu Tanaw nga mga kaibigan ng mga mata eh. Ganon kalapit sa atin sa Pilipinas. Pero ang China, ang layo nila. Doon sa sinasabi nila na kanila daw. Yung inaangkin nila na teritoryo, napakalayo nila doon mga kaibigan. Grabe, no? Ay, Diyos ko, Panginoon, tulungan niyo po itong mga DD sheets na to. Paliwanagin niyo po ang kanilang mga isipan, kanilang mga nadirimlan na mga isipan. Na brainwash na ng China, nagbayaran. Mga kaibigan, no? Para lang sa pera. Dali. Ang katin ng lalamunan ko. Para lang sa pera, mga kaibigan. Willing sila na iparot ang mga naratibo ng China. Para lang sa pera. Grabe ang mga didishit, mga kaibigan. Talagang mga sila, talagang ang tawag sa kanila, makapili talaga mga kaibigan, mga traidor sa bayan. Sobra. Kung noon sa panahon ng Hapon may mga makapili, ngayon eto, mga didishits ang mga makapili. Grabe. Sobrang makapili, grabe mga kaibigan, no? Okay. Ano pang sabi dito? Sinugundahan pa ng isang didishit, ha? Yes, noon sa World History class, walang West Philippine Sea, only South China Sea. Di ba? Yan ang naratibo nila, di ba, mga kaibigan, no? Sabi naman ng isa, ibigay ng Palawan at Masinloc sa China. Di ba, mga kaibigan? Sabi ko na sa inyo eh. Di ba? Sabi ko na sa inyo, mga kaibigan, talagang mga makapili ang mga DD sheets, no? Sabi naman ng isa, eto, 100%. Naniniwala siya 100% na wala daw West Philippine Sea. Na wala daw inaagaw ang China kasi sa kanila daw yun. Kita nyo mga kaibigan, ganito ang mga naratibo ng mga makapili. No? Sabi naman ng isa, tama ka dyan. Sabi ng isa. Sabi naman ng isa, yung West Philippine Sea ay imbento lang ni Pinoy. Yan, para pilosopuhan sa China. Grabe mga kaibigan, imbento lang daw ni Pinoy yung West Philippine Sea. Sabi naman ng isa, kahit si Antonio Carpio, madalas may banggitin South China Sea sa the source, Pinky Web. Ayan. Ano kasi mga kaibigan, South China Sea talaga ang tawag diyan ay South Sea. Wala pong China, walang China, South Sea. Pero dinagdagan lang yan ng China din mismo mga kaibigan. Kasi yan yung naratibo nila eh. Nasa kanila yun, no? Pero ang totoo, South Sea. South Sea lang po talaga yan, no? Ito naman isa, sabi niya, buong mundo tawag dyan ay South China Sea. Sino ang nasa katwiran? Sila ang may katwiran, sa kanila yan. Kita nyo mga kaibigan, naratibo ng kanilang demonyo. Mga bulag sa katotohanan, di ba? Bulag sa katotohanan, di ba?
Sabi niya, ano sabi niya, pinakitaan ko nga ng ebidensya si Jay Tusta yung followers niya nakipag-debate sa akin, ayun, sunog sa ebidensya ko. Pati measurement sa maps, pinakita ko na bulag pa rin. Yan, sige, pakitaan mo nga, para nang sa ganon ay, tumigil. Sa Baho de Masinloc from shoreline, yung Luzon coastline, ayun, maps is 20 miles. Oh. Yan nga yung napakalapit niyan. Yung Baho de Masinloc na yan. Sobrang lapit niyan talaga. Pero inaangkin nila sa kanila daw yan. Kapal ng mukha, di ba? Sobrang kapal ng mukha. At yan ang naratibo din ni Sara Duterte at ni Digonio. Yan ang dahilan kung bakit hindi sila umaalma kahit anong gawin ng China. Wala silang pakialam. Kasi nga, ang naratibo nila, hindi daw atin yan. Sa daw yan? Sa China daw yan. Wala naman daw tayo diyang wala daw tayong EEC dyan. Sa China daw yan. Yan ang naratibo ng mga Dutertes. Yan ang dahilan kung bakit hindi sila umiimik sa sinasabi ng China, ng mga pambubuli ng China. Hindi sila umiimik dahil ang tingin nila talagang sa China yan. Sa Spratlys is 100 miles from coastline sa Palawan. Lapit, di ba? 100 miles. Yung EEC natin, 200 200 nautical miles, di ba? Itong mga inaagaw ng mga yan. Kita nyo. Di ba, panahon noon sa 1973, panahon ni President Marcos Sr. Si President Marcos Sr. ang nag-establish nung tinatawag na Kalayaan Group of Islands. Andiyan yung Pag-asa, no? Yung mga isla na yan, no, mga kaibigan, andyan yung mga isla na inaangkin natin at si President Marcos Sr. din ang nauna na nagpalagay dyan ng bantayog. Wala naman ang China dyan For how many decades, wala ang China dyan. Hindi sila dyan pumapasok. Hindi sila nakikialam dyan. Kailan lang naman sila dyan? Panahon ni, pagkakatanda ko, panahon ni GMA, nagkaroon sila ng parang agreement na mag-explore daw yung China. O di nag-explore no, nagkaroon ng exploration. Ngayon mga kaibigan, nakita ng China, ay ang yaman pala nito. Ang yaman pala ng West Philippine Sea. Nakita nila yun kasi nag-explore sila sa panahon ni GMA. Tapos ayun mga kaibigan, nung nakita nila na napakayaman pala ng ating karagatan, no, within the exclusive economic zone of the Philippines, nakita nila na napakayaman pala natin. So ang ginawa nila, dyan na sila nag-start na talagang mambuli sa atin at talagang pinapasok ng ating mga teritoryo. No? Aside from doon sa 1986 sa panahon ni Cory, no? At ang sumunod niyan, panahon ni Gloria, nag-explore sila. Wala pa silang ginagawa noon, basta nag-explore lang sila. Na sabi nila, exploration lang muna daw. Yung pala, mga kaibigan, nag-spy sila doon at nagtingin-tingin sila doon. Alam niyo naman ang China, di ba, ang high-tech ng kanilang mga ng kanilang mga gadgets, ng kanilang mga instrumento. Nakita nila ngayon, meron pala ditong oil deposits. Meron pala ditong gas deposits. Nakita nila, napakayaman pala nito sa isda. Napakayaman pala nito sa corals. Kaya simula nun, hindi na sila umaalis dyan. Nag-uumpisa na nila na angkinin yan. Pero way back noon pa, how many decades, wala ang China dyan. Wala ang China dyan. Lately lang sila dyan na talagang nang-angkin. Kaya kung titingnan natin, mga kaibigan, tama yung sinasabi ni PBBM. For how many decades, ang Pilipinas ang umaangkin dyan. Ang Pilipinas ang nag-fishing dyan. Ang China, wala naman dyan Lately lang sila pumasok.
At sobrang na-spoiled sila sa panahon ni Duterte. Yun talaga yun. Mga kaibigan, sa panahon ni Duterte, doon sila na-spoiled. Kasi nga, si Duterte ay nakipag-agreement sa China, pinapasok sila, at nakipag-agreement pa tungkol doon sa BRP Sierra Madre. Diba? Sabi nga nung China, anong sabi nung China nung mga nakakaraang buwan? Nangako kayo na aalisin nyo ang barko na yan. Bakit hindi nyo pa tinatanggal ang barko na yan? Tapos lately, nadulas yung isang officer ng China. Anong sabi niya? Meron kaming kay Duterte. Meron kaming kasunduan kay Duterte. Na hindi nyo yung BRP Sierra Madre, hindi nyo aayusin. Na hindi kayo dyan magpapadala ng mga construction materials. Na hahayaan nyo lang yan, na basta na lang na na mawala or mag-sink. Tapos wala na, aalis na ang Pilipinas dyan. Ganon yung yung pinag-uusapan daw nila, mga kaibigan. Na bakit ganon? Kasi kapag wala nang barko doon, ibig sabihin, sila na ang magte-take over nun. 'Di ba? Kaya talagang ang Duterte administration talaga, mga kaibigan, ang laki ng kasalanan sa taong bayan at sa ating bansang Pilipinas. Ang laki ng kasalanan ng Duterte. Sobrang laki. Kaya mga kaibigan, mga guys, mag-hashtag tayo sa ating mga Facebook kapag tayo ay nagpo-post. Mag-hashtag tayo ng ICC Pasok. Yun na lang talaga, mga guys. Papasukin natin ang ICC dito. Para makulong na yung walang hiyang dutain na yan. Mga kaibigan, natuta ng China. Grabe. Yan pa, Pogo. Pinapasok dito ang Pogo. Ilang taon na libre ang tax. Tama yung sinasabi mo. Hindi ko lang alam yung pangalan mo kasi Japanese, no? Pero tama yung sinasabi mo. Wow, umulan! Huh? Yan. Yung pinagmamalaki ni Duterte na Sinovac na bigay ng China, naku, wala namang ano yun eh. Hindi naman matatag yun eh. Yung Sinovac na yun, na wala namang kakwenta-kwenta yun. No? At mura lang yun. Ngayon ko lang alam to Opo, marami talagang hindi nakakaalam yan. No? Marami po talagang hindi nakakaalam. So, ano pa natin yung komento dito ng mga DD Sheets Grabe, mga kaibigan, ang ginagawa ng mga DD Sheets ngayon. Sobra talaga. Pinaparot nila yung mga narrative ng China kasi nga meron silang bayad mga kaibigan No, binabayaran sila. Wala daw West Philippine Sea. Sa China daw 'yan. Tingnan pa natin yung sinasabi dito. Okay. Kita mo? Okay. Ito. Yung sabi ng isa, sa China naman talaga yan. Inuuto lang tayo dyan. Inuuto lang tayo ng Amerika. Sa China naman talaga yan. Kita nyo, mga kaibigan. Ganyan ang naratibo ng mga DD Sheets. Sa China daw ang West Philippine Sea. Kahit nakita na nila sa mapa na napakalapit ng West Philippine Sea, ng Bajo de Masinloc, napakalapit ng Ayungin Shoal, napakalapit ng mga isla na yan na ating inaangkin. Pero sa China daw yan.
Anyo? Naratibo yan ng Dutertes. No wonder, mga kaibigan, na kahit na ano ang pambubuli ng China, walang kibo si Sara Duterte. Walang kibo. Kasi, kapag siya ang naging Pangulo, pag siya, mga kaibigan, ang naihalal na maging Pangulo, ibibigay na niya yan. Para wala ng problema. Ibibigay na niya yan. Kawawa tayo, mga Pilipino. Then, ano pa sabi dito? Ibigay na natin, ibigay ng Palawan at Masinloc sa China. Okay lang sa kanila ibigay, no? Sabi naman ng isa, ginugulo lang isip ng mga Pinoy. Pinapaglalaban-laban tayo, divided ang destroy, yan, ang utak ng Kano. Ayan, naratibo ng mga degonyo, mga kaibigan, na ang Kano naman daw ang may gusto daw na diyan, pinaglalaban-laban lang daw tayo ng China at saka ng Pilipinas, pinaglalaban-laban lang daw tayo ng Kano. Naratibo ng degonyo, ganyan-ganyan ang naratibo nila. At yan din ang naratibo ng China. Na eto daw Amerika, mga kaibigan, ay nanggugulo daw, pinaglalaban-laban lang daw tayo. Hindi naman daw dapat makialam ang Amerika. Pero ang totoo nito, mga kaibigan, kaya naman ang ating Pangulo ay nakikipag-alyansa sa iba-ibang mga nation na mga superpowers kasi dahil sa ginagawa ng China. Para meron tayong mga kakampi. Kasi ang sabi nga ni PBBM, di ba? Kung hindi lang sana nambubuli ang China, hindi naman natin kailangan na makipag-alyansa sa kung kani-kaninong mga bansa. Hindi naman natin kakailanganin na sobrang makipag-agreement sa iba-ibang mga bansa patungkol sa maritime saglit, mga kaibigan, tumutulo yung aking yung aking sipon, no? Yan. Hindi tayo kailangan makipag-alyansa. Yan ang sinasabi ni PBBM. Kaya nga lang, mga kaibigan, dahil sa ginagawa ng China na pambubuli sa atin, mga kaibigan, kailangan natin ito ngayon. Kasi nagiging deterrent ito sa China para ibuli tayo, para basta-basta na lang tayo na paalisin dyan. Kasi katulad na lang ng paglalagay ng EDCA site, nagiging deterrent ito sa China. Hindi sila basta-basta makakakilos na pasukin yung ating mga isla. Kasi andyan meron tayong Uncle Sam na tinatawag. Meron tayong Big Brother na tinatawag. Yan ang dahilan kung bakit ang ating Pangulo PBBM ay nakikipag-alyansa pagdating sa mga military forces, military powers, sa iba-ibang mga superpowers. Kasi nga, dahil sa pambubuli ng China. Pero kung hindi naman ginagawa ng China yan, sabi nga ni PBBM, anytime, di ba? Pwede namang hindi natin gawin yun kaso ginagawa nga ng China. At kung hindi tayo lumapit sa mga superpowers na yan, hindi tayo makapag-alyansa, wala na, mga kaibigan. Madali tayong mapapasok ng China. Diba? Dati ako nagko-cover sa Dolomite Beach, kaya nasabi ko, nabudol ako sa Dolomite Beach. Dahil yung Dolomite Beach, ang dahilan kung bakit ipinatayo ang reclamation area dyan sa Manila Bay, na China mismo ang nagmamay-ari. Soon, Chinese din ang contractor niyan sa reclamation area. Oo nga, Yan nga talaga. At saka di ba, maraming dyan, mga katiwalian, dyan sa na yan, reclamation na yan. Kaya di ba, ang alam ko, pinatigil lahat yan ni PBBM. Tapos, lately, kaunti lang yung talagang nagpatuloy, no? Yung meron
meron lang mga legal talaga na mga dokumento. Pero marami diyan ang itinigil, no? At talagang ni-reassess yung proyekto, no? So, ano pa mga kaibigan, komento ng DD Sheets. Sabi pa ng isang DD Sheet, sa pagpaubaya yung claim natin, sisihin nyo, walang kwentang gobyerno, tapos pumapalag, sasabihin nyo, di natin kaya. Oh, di ba? Mga Tatay Digong eh. Sa totoo, wala nga sa mapa ang West Philippine Sea. Yan. Sabi nung isa, wag mo lituhin ang tao. Dating South China Sea, ang West Philippine Sea. Yan. Ayan. Itong isa. UNCLOS Tribunal in July 2016, the Permanent Court of Arbitration, an internationally agreed arbitration tribunal sitting in the Hague and constituted under Annex 7 of the United Nations Convention of the Law of the Sea, or UNCLOS, ruled comprehensively against the People's Republic of China South China Sea maritime claims in the arbitration. This tribunal did not rule on the ownership of the island, delimit maritime boundaries. Ang inaano kasi nito doon sa ruling ng UNCLOS, tayo dito yung merong sovereign rights, no? Kasi yung doon kasi mga kaibigan ay merong kasing merong mga batas-batas yan no? Kapag yung isla ay kapag low tide, kung may makikitang isla, or kahit low tide walang islang makikita, meron sila mga batas-batas diyan mga kaibigan, no? And then dito sa mga pinag-aagawan natin, ang atin lang dyan, kasi hindi naman yan talaga teritoryo. Ang atin dyan ay rights, sovereign rights, mga kaibigan. Pero, tayo ang may karapatan dyan na mag-explore. Bawa, meron dyang mga gas reserve. Tayo ang may karapatan na mag-dig. Meron dyang mga oil, no? Mga untap, no? Mga oil. Tayo rin ang may karapatan na magdig, at tayo ang may karapatan na talagang i-exhaust natin ang ating mga kumbaga ang ating resources para talagang makuha natin 'yan. Para mapakinabangan natin. Tayo ang merong karapatan. Sovereign rights na tinatawag, at hindi ang China. Tayo din ang may karapatan para gawin kung anong gusto nating gawin dyan. Halimbawa, kung gusto mong tayuan ng military bases, pwede mong gawin yan. Tayo may sovereign rights, mga kaibigan. Pero nawawalan tayo ng karapatan kasi pinipigilan tayo ng China. And even yung ginagawa nila kapag may resupply mission tayo, muntik-muntik ka na nagko-collide yung ating barko, di ba? So, sana ang gamitin na lang talaga yung malaking barko. Kapag may mga RORE or resupply mission, dapat yung malalaking barko. Huwag na dapat gagamit ng barko ng Coast Guard kasi medyo maliit yung mga barko ng Coast Guard. Dapat talaga ang gamitin na dyan yung mga Navy, barko ng Navy. Dapat nga ang gamitin yung mga gray ship natin eh. Gray ship, yun talaga dapat gamitin. Panggera na, di ba? Tingnan natin kung anong gawin nila kung makigera sila. Mga duwag naman yung mga yan, di ba? Borrowed words nila from Dutae. Correct po kayo. From Dutae talaga. Yung mga sinasabi ng mga DD sheets, galing kay Dutae. At si Dutae, kanino niya nakukuha yan? From Xi Jinping. Yan ang sinasabi sa kanya ni Xi Jinping.
sinasabi naman niya sa mga DD sheets. At yung mga DD sheets naman, yun naman ang sinasabi nila sa mga tao. Diba? Ang dami pong katiwalian dyan sa, ano na yan, dyan sa Dolomite Sand na sinasabi ng, hindi ko mabasa yung pangalan mo, no? Japan kasi, no? Japanese. So, totoo yung sinasabi mo, marami talaga dyan katiwalian. At puro dyan mga Chinese talaga, yung mga contractor. Yan. Yan. Grabe mga kaibigan, no? So, inaano niya na wala daw tayong, wala tayong exclusive economic zone. O sabi naman ng isa, there is no West Philippine Sea as it has not been approved by UN. All countries and their media, even US media, calls it South China Sea, as it has been the name for the many decades. Even Wikipedia name it South China Sea, not West Philippine Sea. Kahit ano pa ang itawag dyan, basta within our 200 nautical miles, yan ay ating exclusive economic zone. So kahit ano pa ang itawag nila dyan, kahit Japan Sea, India Sea, whatsoever, wala talaga silang magagawa. Awarded na yan sa atin ng UN Convention, the Law of the Sea, no? Ng UNCLOS, no? Nakalagay yan sa UNCLOS. Awarded na sa atin yan ng arbitral ruling, no? ng International Court. Awarded na yan. Nasa UNCLOS po yan. No? So, kahit anong gawin nila, hindi nila mababago yan. Na yan talaga ang nakalagay sa UNCLOS. No? United Nations Convention, the Law of the Sea. Na atin yan. Ina-award na yan sa atin. No? So, ang tanging magagawa na lang ng China ay ang ibuli tayo. Para matakot tayo at tayo na mismo ang aalis. Diba? Tawagin mo na lang akong Sam. Okay, Sam. Sam na lang. Ayan. Salamat po sa inyong comments, no? Nagkita na rin pala tayo, madam, dun sa Bagong Pilipinas Kick-Off Rally. Ay, andun po pala kayo. Oo. Okay. Nagkita na pala tayo doon. Hindi ko alam kung anong itsura nyo. Ayan. So, Daryl Medina Kasim. Ganyan talaga ang mga tatanga-tanga, ang mga taong yun. Ayan. Opo, no? Grabe talaga mga kaibigan. Kung ano yung sinasabi ni Digonyo, yun lang talaga ang kanilang pinapaniwalaan. No? Grabe. Kaya nga mga kaibigan, alam mo sa totoo lang sana nga mga kaibigan, ang ginawa na lang nila yung Davao City. Kasi, di ba taga Davao naman sila eh. Dapat yung Davao, kung pwede lang ilipat na lang, no? Ilipat doon malapit sa China. Para sila na lang ang Kasi ang gugulo nila eh. Sa totoo lang sila ang nanggugulo sa bayan natin. Ang mga Dilawan, wala eh. Ang mga Dilawan, tahimik. Hindi nanggugulo. Sabi ko nga sa inyo, na-appreciate ko si Pinoy. Dahil si Pinoy, nung natapos na ang kanyang termino, tumahimik lang si Pinoy. Hindi siya nanggulo. Diba? Hindi nanggulo si Pinoy, tumahimik siya. Ito, yung mga DD shit, grabe. So mga kaibigan, maraming po salamat at good night po sa inyo lahat. Patuloy po nating suportahan ng ating Pangulo Bongbong Marcos. At mga kaibigan, huwag po tayo maging traidor sa bayan, no? Atin pong ipaglaban kung ano yung ating karapatan dyan sa West Philippine Sea. Maging ito man ay
maging dahilan man ng pagbubuwis ng buhay. Ipaglaban po natin yan mga kaibigan. Nakakahiya naman sa ating mga ninuno na napakatapang na nag-alay ng kanilang mga buhay at kanilang mga dugo, na lumaban sila kahit gulok at tabak lang ang kanilang hawak. Mga kaibigan, ipaglaban natin ang ating karapatan sa West Philippine Sea. At huwag tayong magpapa-brainwash sa mga DD shits, no? Na nagsasabi na hindi naman atin ang West Philippine Sea. Na wala naman daw tayong teritoryo. Maraming po salamat guys. Admin Rich po muli ito nagsasabing, fight fake news, expose the truth. Bye! Salamat po. Good night. God bless us all. Bye!